Simple Math. Ngayon sa video natin ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng rational inequalities. Ano nga ba yung kailangan nating tandaan sa pag-solve ng ating rational inequalities? Ito yung mga steps na kailangan nating sundin kapag mag-solve tayo ng rational inequality. Unang-una, we need to make sure that the right expression is equal to 0. And then, pangalawa, identify the critical points. Pangatlo, use the critical points to divide the number line into intervals. And pang-apat, we need to test a value in each interval. At panglima, we need to determine the interval where the inequality is correct. So, ayan yung mga steps kung paano mag-solve ng rational inequality. Alam naman natin na kapag inequality yung tinutukoy natin, eto, inequality, yung mga symbol na katumbas niyan ay gumagamit tayo ng greater than, less than, greater than or equal, at less than or equal. So, ayan yung madalas natin makikita kapag pinag-uusapan natin yung rational inequality. At magbigay tayo ng halimbawa ng ating rational inequality. Halimbawa, meron tayong x plus 3 all over x minus 2 less than or equal to negative 1. Halimbawa, ganyan yung pinapasagot sa atin, no? So, paano nga ba natin isosolve yan? Using these steps, yung 5 steps na yan. Sinasabi sa step number 1 natin na yung right expression natin, so eto yung right natin, kailangan daw gawin natin yan 0. So for our step number 1, kailangan daw gawin natin 0 etong right expression natin. So paano nga ba siya magiging 0? Ang gagawin mo lang dyan, dahil negative yan, negative 1, lipat mo lang siya dito or i-transpose mo lang siya from right side papunta sa left side. Siyempre, alam naman natin na kapag nagta-transpose tayo ay nababago yung sign niya. So, dahil dati siyang negative, kapag tinranspose natin siya from left side, from right side papunta sa left side, magiging positive na siya. Bale, magiging ganito na yung itsura niya, no? Kapag ginawa natin, ay tinranspose natin yung negative 1 from right side papuntang left side, magiging ganito siya, x plus 3 all over x minus 2. So, dahil nilipat na natin siya, magiging positive na siya, plus 1, tapos yung less than at equal natin, less than or equal, nandyan pa rin, at yung right side natin magiging 0 na. At ang next natin na gagawin ay ipag-a-add na natin eto at eto. So, i-add natin yung dalawa, etong dalawa, x plus 3 all over x minus 2 tsaka plus 1. So, ang gagawin natin ay least common denominator. Para mas madali, etong 1 na yan, gawin mo siyang fraction. So, kung gagawin mong fraction, etong 1 na yan, kailangan tignan mo etong denominator. So, yung 1 na yan, lagi siyang nakadepende sa denominator natin. At paano nga ba natin gagawing fraction yan na merong numerator at merong denominator? Kasi sinabi ko kanina, etong 1 na yan, kailangan gawin nating fraction na nakadepende dito sa ating denominator. Magiging ganito siya. Magiging x plus 3
all over x minus 2 plus, kung gagawin nating fraction ito, syempre dapat meron tayong numerator at meron tayong denominator. So, para magkaroon ng laman yung denominator natin, sabi ko kanina, etong 1 na yan, nakadepende siya dito. So, gagayahin mo lang yung denominator netong kabila. So, magiging x minus 2 yan. So, kung naging x minus 2 na ang denominator natin, kailangan sa taas x minus 2 din. Bakit kailangan naka-x minus 2 din sa taas? Kasi kapag meron kang x minus 2 all over x minus 2, automatic equal yan kay 1. Kagaya sa fraction na ginagawa natin. Kapag meron tayong 2 over 2, equal siya lagi kay 1. So, ganyan natin ginagawang fraction yung 1 natin sa given expression natin. At next naman, syempre, ilalagay mo pa rin si less than or equal to 0. Kailangan meron pa rin tayong less than or equal to 0. At ano na ang next natin na gagawin? Ang susunod natin na gagawin ay ipag-add mo na itong dalawa. So, paano nga ba natin siya ipag-add? So, ang ginagawa natin ay unang-una, pinag-iisa natin tong denominator kasi parehas naman sila, pwede na natin silang pag-isahin. So, meron dapat tayong over na mahaba. Dahil pag-iisahin natin sila, magiging x minus 2 na lang yan, yung denominator natin. Next, etong dalawa naman, pagdudugtungin natin yung dalawa. Siyempre, kasama na yung operation. So, magiging x plus 3 plus x minus 2 na silang dalawa, less than or equal to 0. At ang susunod natin na gagawin natin ay syempre ipag-add na natin itong dalawa. So, kung merong parehas na terms na pwede nating i-add, pwede nating pagsamahin. So, dahil meron tayong parehas na x, pwede natin silang pagsamahin. So, magiging 2x yan, etong dalawa pag pinagsama natin. Tapos, etong dalawa pag pinagsama natin. Yung dalawang yan, si 3 tsaka si negative 2, magmaminus sila kasi magkaiba sila ng sign. So, ang matitira dyan ay plus 1 na lang kasi 3 minus 2 is equals to positive 1. Tapos, ang ating denominator ay ganun pa rin, x minus 2. Tapos, lagay natin si less than or equal to 0. Ang tanong, tapos na po ba tayo? Hindi pa po, kasi step number 1 pa lang etong ginawa natin. So, ang gagawin ko ay ililipat ko siya sa kabila dahil etong 2x plus 1 all over x minus 2 less than or equal to 0, siya yung ating gagamitin sa step number 2, number 3, number 4, at number 5. Sa step number 1 natin, hanggat kaya natin siyang i-simplify, i-simplify natin. Okay, next na tayo sa step number 2. Sa step number 2, ang sabi siyan ay we need to identify the critical points. So, ano nga ba yung mga critical points na tinutukoy natin dyan? So, para malaman natin ang critical point, pinaghihiwalay natin yung numerator
at saka yung denominator. So, paghihiwalay natin yung dalawang yan. So, meron tayong numerator at meron tayong denominator. So, sa numerator natin, meron tayong 2x plus 1. At yung denominator natin ay x minus 2. So, etong dalawang to, i-equal natin by 0. Parehas sila para makuha natin yung critical point na sinasabi dyan sa ating step number 2. At ang next na gagawin mo ay kukunin mo yung x value natin sa numerator at kukunin mo rin yung x value natin sa denominator. Kapag nakuha mo na yung ating x value sa numerator at denominator, siya na yung tinutukoy natin na critical point. So, gawin natin siya ngayon. Kung meron tayong 2x, etong 1 na yan, positive 1 siya, sa left side siya. Tama? So, yung positive 1 na yan, kapag tinranspose natin from left side to right side, magiging negative siya. So, meron tayong equal, tapos negative 1. Tapos, paano natin tatanggalin tong 2 na katabi ni x? Para matanggal yan, divide natin sila parehas by 2. So, itong parehas na to, makakancel yan. Therefore, x is equals to negative 1/2 na. Ito yung unang critical value natin para sa numerator. At sa denominator naman, dahil meron tayong negative 2, tatranspose natin yan from left side papunta dito sa right side. So, dahil negative yan, negative 2, at dumaan siya dito sa equal, magiging positive na siya. So, therefore, meron na tayong x is equals to positive 2. Ito yung ating pangalawang critical point. At dahil nalaman na natin yung ating dalawang critical point, eto silang dalawa. Dahil nalaman na natin sila, etong dalawang critical point na yan, gagamitin natin siya dito sa ating step number 3. At next naman, sa step number 3 natin ay gagawa na tayo ng ating number line. So, yung number line natin, eto siya. So, ano nga ba ang number line? So, kapag sinabi nating number line, eto yung linya. Siyempre na merong mga integers. Meron tayong mga positive integers sa right side at meron tayong mga negative integers sa ating left side. At ang next natin na gagawin ay syempre ipa-plot natin itong dalawang critical point natin. So, unang-una meron tayong negative 1/2. So, yung negative 1/2 natin ay nandito siya, negative 1/2. So, andito siya, no? So, dahil nasa numerator siya at yung condition natin ay less than or equal, ang gagamitin natin ay shaded na circle. Kung gusto nyo malaman kung bakit shaded na circle ang ginamit natin, pwede nyo panoorin yung video ko tungkol sa interval notation.
Next naman, meron tayong critical point na x is equals to 2. So, dahil sa rules natin ng rational function ay hindi pwedeng maging 0 si denominator, lalo na yung denominator natin ay x minus 2. Kapag pinalitan mo kasi ng 2 yan na nanggaling dito, automatic magiging 0 kaagad yan. Ang magiging answer natin ay undefined dyan. So, ang gagamitin natin ay eto. Ayan. So, dahil ayan na sila, hahatiin natin. Ayan, yung number line na yan. So, bakit natin siya hinati? Kasi, kukuha tayo ng mga test values dito sa ating number 4. So, magpo-proceed na tayo sa number 4 natin sa ating test values. At ano nga ba ang ginagawa natin dito sa ating test value sa step number 4? Kasi etong step number 3 natin, eto yan. So, yung number line, di-divide natin siya sa mga intervals na kung saan ginamit natin yung ating critical point. So, for our step number 4 na, ay magpo-proceed na tayo sa test values. So, ano nga bang gagawin natin dito sa test values natin? So, kung mapapansin nyo, yung number line natin, nahati siya. Tama? Meron tayong portion dito, meron tayong portion dito, at meron tayong portion dito. Sa bawat portion na yan, mag-iisip ka ng kahit anong numbers. As long as hindi ka lang aabot dito sa mga portion na to. Halimbawa, sa number 1, mag-iisip ka ng number na pwedeng ipalit sa x simula negative 1/2 papunta sa left side. Tapos, sa portion 2, kung mag-iisip ka ng mga numbers na pwedeng ipalit sa x natin dito ipapalit sa x natin dito sa bagong equation natin. Na pwedeng ipalit sa x simula negative 1/2 lang hanggang dito sa 1. Pwede rin naman mga decimal points hanggang 1.999. Hindi pwede ang 2 kasi magiging undefined yung answer natin. Doon ka lang pwede mamili ng mga value. At lastly, dito sa portion natin na number 3, pwede kang mamili ng kahit anong number dyan simula 2.001 and so on so forth hanggang mga numbers papunta sa ating right side. Kahit anong numbers yung mapili mo dyan. At umpisan natin dito sa ating portion 1. So, mamimili tayo ng kahit anong number. Siyempre, gagamitin ko tong equation natin. Itong inequalities natin. So, kung meron akong pipiliin na if yung x natin ay sabihin na lang natin na negative 2. If yung x natin ay negative 2, gagamitin ko tong inequality na to. Meron kang 2x plus 1. Yung x natin dito, papalitan natin siya ng negative 2. So, magiging negative 2 siya. Tapos, plus 1 all over. Yung nasa ilalim natin, meron tayong x minus 2. So, yung x sa ilalim natin, papalitan natin siya ng negative
2, negative 2 minus 2. Kapag sinimplify natin yan, magiging ganito ang kalalabasan niya. So, eto, multiply mo yan, magiging negative 4 yan. We have negative 4 plus 1 all over etong negative 2 minus 2, magiging negative 4 yan. So, kung pagsasamahin natin yung mga yan, ang magiging value natin dyan ay ganito na kaagad mismo. Magiging negative 4 over, negative 3 over negative 4 yan. So, kapag meron tayong parehas na negative, i-divide natin sila, magiging positive na yan. So, magiging 3 over 4 na siya. Tapos, sa equation natin, huwag natin kakalimutan na meron tayong less than or equal to 0 at less than or equal to 0. At ang next naman natin na gagawin ay titignan natin kung tama ba yung sinasabi dito na si 3/4 daw ay mas mababa pa siya kay 0. Tama ba na yung 3/4 natin ay mas mababa pa sa ating 0? Siyempre, ang magiging answer natin dyan ay false. Hindi pwedeng mas mababa si 3/4 kesa kay 0. Next tayo sa portion number 2 naman tayo. So, sa portion number 2, mamimili ka rin ng pwedeng maging value ni x na ipapalit natin dito sa ating equation, sa ating panibagong equation. So, kung mamimili tayo, if yung x natin ay equal to, sabihin natin 0, meron tayong 2 times yung 0 natin, tapos plus 1 all over, meron tayong 0, tapos minus natin si 2, less than or equal to 0. Kapag sinimplify natin yan, ay ang magiging result niya magiging negative 1/2 is less than or equal to 0. Kasi eto magiging 0 na yan. So, matitira ay eto na lang, etong dalawa, si 1 tsaka si negative 2. So, tama ba ang sinasabi dito na si negative 1/2 ay mas mababa pa kesa kay 0? So, ang sinasabi dyan ay tama dahil mas mababa si negative 1/2 kesa kay 0. At next naman ay sa ating portion number 3. So, sa portion number 3, mamimili ka ng mga value na pwede natin ipalit kay x. So, pwede nating gamitin etong si number 3. So, if yung x natin ay equivalent siya by 3, papalitan natin yan. We have 2 times yung 3 na pinalit natin, tapos plus 1 all over, meron tayong 3, tapos si minus 2. Eto, ginamit uli natin yung equation na to, yung inequality na yan. Tapos lagay natin si less than or equal to 0. Kapag sinimplify natin, eto magiging 6 yan, plus 1
magiging 7 siya. 7 all over. So, ito, 3 minus 2, magiging answer ay over 1. So, kapag sinimplify natin, ang 7 over 1, magiging 7 na lang siya. 7 less than or equal to 0. Dito ba sa portion number 3 natin, tama ba ang sinasabi dyan na mas mababa pa si number 7 kay 0? Siyempre, ang sinasabi dyan ay false. Hindi pwedeng mas mababa si 7 kesa kay 0. At ngayon ay magpo-proceed na tayo sa ating step number 5. Sabi dyan, we need to determine the interval where inequality is correct. So, paano nga ba natin siya i-determine kung yung inequality natin ay tama? So, madali lang yan, no? Ang ginagawa lang natin dyan ay, syempre, tinitignan lang din natin etong bilog natin. So, malaki yung silbi ng bilog na yan. So, kung mapapanood nyo sa interval notation natin, kapag shaded ang bilog natin, gumagamit tayo ng bracket. Kapag hindi naman shaded yung bilog natin, gumagamit tayo ng parenthesis. So, eto, dahil shaded yung natin, bilog natin, at meron tayong critical value na negative 1/2, ang ilalagay natin ay, para sa final answer natin, open bracket, negative 1/2, comma, tapos dahil ito ay unshaded, tapos meron tayong critical point na 2, lalagay mo si 2, tapos parenthesis. So, eto na yung ating final answer sa step number 5. Ayan. So, if in case na meron kayong mga math topic na gusto nyong i-discuss ni Simple Math, pwede kayong maglagay ng comment sa ating comment section. At huwag na rin kalimutang i-like ang ating video. Tsaka mag-subscribe na rin para updated kayo sa ating mga video. So, sa susunod na video natin ay magbibigay pa ako ng another example tungkol syempre pa rin sa ating rational inequality. So, abangan nyo ang ating part 2 ng rational inequality.